Ito ginagawa ni Lot. Yan o. Yan na yung bakal guys na na-bend na yan, nilagyan niya na ng tali dito. Yung distansya nito is 5 cm. Tapos bali 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 na 5 cm. Tapos yung the next niyan, yan itong pang-anim, 10 na to. 10 cm naman to, yung niya, yung distansya niya. Bali ito na yung pinaka-footing nung nung poste. Ito yung tawag niyan, binabali ito di ba? Binabali, binubuka. Oh, ini eskwela. Para dun sa pinaka tawag niyan, pinaka paanong nung poste. Yan. Yan na yun guys. Ganun lang kasimple, mano-mano lahat. Bali, eto, dito yung namin, finished product namin. Papakita ko sa inyo. Na kami. Naka-5 finished product na kami na poste. Ito na siya. Bali, gamit namin dito is 12 mm. 12 mm yung guys, yung dito yung pinaka-poste. Tapos yung pinanggawa naming ring is 9 mm. Ayan. 9 mm yung pinanggawa naming ring. Ayan. Bali, ang poste kasi ng bahay is 13 na poste. Pero sabi nung mayor na Panday is dadagdagan niya pa daw kasi meron doon na space medyo na hindi siya komportable sa plano ng bahay. Kaya dadagdagan niya mga either 3 or 2 na poste pa. So ang gagawin lang muna namin is 13 lang. Tapos as na lang namin ulit yung mayor na Panday kung ilan yung dadagdag. Then after neto, gagawin naman namin pagkatapos neto ng poste na to, yung gagawin naman namin ay yung mga tie beam naman ang gagawin namin. Kasi guys, ito yan na. Ito na yung mga natin, materyales. 12 boss, sige. 12. Bali 210. Ito guys yung order ko, 12 mm to. Ito kasi yung request nung Panday gagawing ng mga beam. Saka poste. Bali 210 pieces. Ha? Ito yung sasakyan nila. Pinasok mo na dito sa lote. Ganito kalaki. Pumasok siya naman. Kasi malawak naman yung yan, malaki naman yung gate. Kaya pumasok yung sasakyan nila. Ayan Yan. Ito yung pan-deliver nila. Tsaka yung lupa. Matigas na rin yung lupa. Kaya pwede na ayakpakan kahit malaki-laking mga sasakyan. So ngayon, ito na yung order natin mga bakal. Yan, i-check na lang natin mamaya kung okay yung piraso na in order. Tapos dito, ito na yung mga pako. Ito pako to number 3, 6 kilos. Tapos 1 and 1 half. 1 and 1 half na 4 kilos. Tapos 4. Ito 5 to. Ito 5 15 kilos. Hindi na. Diyan sa butang. Oo, sige. Okay lang. Yan, tapos umorder na rin ako ng guys, alambre to. Yan yung alambre, tire wire. 2 rolyo yan. Yan kasi ang request nung nung Panday. Para hindi na pabili ng tingi-tingi. Andito pa isa sa labas. Ayan yan. Bali 2 roll yan. Hop. Light na boss ha? Gis na ya.
Just dalam mo sa resibo mo, may Jess pagkat yun lagi. Ada. Dugang mo? Yung natutal na para. Ah, Bali 400. 46. 46 pa. Basta gawa. Sinisipalit na kasi to ano to 10 mm kasi to guys. Ito 12. So 12. Yan may bababa pa sila iba kaya nusog-usog nila para kumasya yung 12. Ito 12 dala nito. 2 4 6 8. Pulo-pulo. Nalimutan kahit hirap. Ito ano to 16. 16. Rigil. Isundo siya gamay. Sa sariling kapakanan. Oh. Labas na sila. Nandun na lahat na riyan. Ano na lahat, nababa na. Ayan, so alis na sila. Tapos na. Lang-alang motor pa eh. Ayan, luwag oh. Ayan, luwag. Laki niyan. Oh. Kasyang kasya. Lugalog ba ka? Halog. Amo datoy kay ano pa bibo to yawan ta naman ibra kay mo to mo sulod ba yung ano dapat amurang pagbukas. Yun, so guys, ito na. Ito na yung mga kabilya natin ngayon dito. Tapos na sila mag-ariya ng ano, mga bakal. Yan. Ito na yung mga 16 mm, 9, yung 9, saka 10, saka 12. Ito na yung gagamitin natin sa bahay. Napapatayo natin. So, tapos, pakita ko sa inyo yung resibo guys. So, ayan. Yung makikita nyo, ayan. Yan na yung pricing lahat ng mga ano guys, ng presyo ngayon ng mga bakal. Ayan, nandyan na yan. Ayan. Tapos, yan. Screenshot nyo lang kung gusto nyo para makita nyo yung mga price ng ano, ng mga bakal ngayon. Yan. Bali lahat-lahat yan guys, ang total yan is 137,819. Yan, so nag-down payment ako ng 70,000 tapos ang balance ko is 67,819. So babayaran ko yan mamaya doon sa kanila, doon sa pwesto nila. Ayan. Ayan. Ayan guys, para magka-idea kayo ng mga presyo ngayon ng mga bakal. Ayan. 10mm, saka 12, 9, 16. Tapos yung mga alambre, mga pako, yan. Yung, yan. Yan yung mga presyo na lang ngayon. So, yun guys. So ngayon as of now, yan lang kasi na-request sa akin ng Panday. Pero mostly kukulangin pa siguro to, pero siguro ko konti-konti na lang. So inuna ko to guys para ano, para pagawa ko na kagad yung ano, yung mga ano ng mga poste, ng mga beam para malagyan ng mga ring. Yan ang gusto ko kasi para pagdating nung time na mag-uumpisa na kami, salpak na lang, saka buhos na lang agad ng semento. Yan ang gusto kong plano para wala nang dali-dali ng trabaho. So bukas pa i-start ko na to sa ano, sa sa maggagawa. 'Yon. Lalagyan ng mga ring. Alam mo 'yun guys, yung poste na siya, tapos lalagyan ng mga alambre, ng mga ring saka alambre para 'yon, para mabilis ang pagtrabaho pag pagdating nung ano na ng time na magi-start na yung paggawa ng bahay. Ayun. So andun na rin yung mga pako natin. Nakita niyo na rin kanina, 'yon. Yan siguro yung mga alambre na yon, dalawang rolyo lang yon, pero siguro kukulangin pa rin yon. Pero okay lang, basta importante nandiyan na lahat ng materialis natin. Kung kukulangin man, konti-konti na lang. Yan. Ito guys, sinishare ko lang sa inyo to para meron kayong mga idea ng mga presyo ngayon ng mga bakal. Yan, para at least aware na kayo sa pricing ng mga presyo ng mga bakal at ng mga
presyo ng bawat sizes. Yan. So mamaya pupunta ako dun sa pwesto nila, magbabayad ako. Kasi mayroon pa silang kulang kasi dito sa 12mm kulang sila ng 9 na piraso. Tapos dito sa 10mm kulang sila 1 piraso. Saka sa 16mm kulang ng 5 piraso. Kasi sabi nung may-ari, doon daw sa Iloilo, nagkakarga nito is forklift. Tapos naka-ano daw yan, naka-bundle. Tapos kinakarga sa truck nila. Hindi na binibilang ng per piraso. Dito kanina sa atin, sabi ko bilangin ng per piraso. Kaya yun, yung iba kulang, yung karga nila. So, lugi niya na yun. Basta importante, pag nagpa-deliver ka guys, per piraso talaga yung bilang mo. Hindi yung basta lang na dyan lang, ibababa nila, walang bilang-bilang, dapat bilangin mo rin. Kasi, mahal yan bawat piraso, mahal yan, may presyo, di ba? Kaya, ikakalugi mo yun pag hindi mo binilang. Mamaya yung mga pako na yung kikiluhin ko pa yun, yung tama yung kilo. Ito na guys, gumagawa na kami ng bakal ng poste. Yan, okay, bakal ng poste. Yan, ito na guys, yung nilalagyan ng mga ring na bakal. Tapos ito, yan, ito na yung mga ginawa namin kanina. Putol-putol na namin. Tapos bago gawin to, dito na binibend. Yan, yan na binibend ni Bernard. Yan, binibend niya yung bakal. Tapos yan ilalagay dun sa mamaya. Lalagyan ng mga alambre. Yan. Yan, yan. Tapos eto, pinutol-putol namin yung 9mm na na bakal. Bali 70 cm ang kanyang haba. Tapos 70 cm to-fold niya ron. Bibend niya ron. Yan. Bibend niya ron. Yan. Kasi ako kanina nagpuputol nito Tatlo kami rito. Ako taga-putol, siya taga-bend. Tapos si Lotlot yung taga-tali diyan sa bakal. Yan tingnan natin. Ito ginagawa ni Lotlot. Yan Yan na yung bakal guys na na-bend na yan, nilagyan niya na ng tali dito. Yung distansya nito is 5 cm. Tapos bali 1 2 3 4 5 bali 5 na 5 cm. Tapos yung the next niyan, yan itong pang-anim, 10 na to. 10 cm naman to, yung niya, yung distansya niya. Bali ito na yung pinaka-footing nung nung poste. Ito yung tawag niyan, binabali ito di ba? Binabali, binubuka. Iniskwala. Para dun sa pinaka tawag niyan, pinaka paanong nung poste. Yan. Yan na yun guys. Ganun lang kasimple, mano-mano lahat. Bali, eto, dito yung namin, finished product namin. Papakita ko sa inyo. Na kami. Naka-5 finished product na kami na poste. Ito na siya. Baling gamit namin dito is 12mm. 12mm yung guys, yung dito yung pinaka-poste. Tapos yung pinanggawa naming ring is 9mm. Ayan. 9mm yung pinanggawa naming ring. Ayan. Bali, ang poste kasi ng bahay is 13 na poste, pero sabi nung mayor na Panday is dadagdagan niya pa daw kasi meron doon na space medyo na hindi siya komportable sa plano ng bahay, kaya dadagdagan niya mga either 3 or 2 na poste pa. So ang gagawin lang muna namin is 13 lang, tapos as na lang namin ulit yung mayor na Panday kung ilan yung dadagdag. Then after neto, gagawin naman namin pagkatapos nito ng poste na to, gagawin naman namin ay yung mga tie beam naman ang gagawin namin. Kasi guys, ito, kasi inuna ko muna to gawin. Kasi ito yung matrabaho ito yung mabusisi trabahuin Kaya pagdating nung time nung schedule ng pag-start ng bahay, okay na siya. Okay na siya. Bali, yung gagawin na lang, formas na lang. Formas na lang siya bago siya bubuhusan. Yan ang ginawa kong diskarte lang guys. Para hindi na para dire-diretso yung paggawa nung panday saka ng mga tao, hindi na para hindi na hassle. Kasi pag nag-start ka, tapos pag-start ng bahay mo, tapos saka ka palang gagawa nito, parang hassle. Sayang ang araw ng mga tao. So eto kami, tinulungan ko silang dalawa para magawa talaga to lahat. After neto, nung poste,
tie beam naman. Tapos yung floor beam, yon, ganun na rin. Tapos ang the rest siguro, yung susunod na lang yung mga nasa itaas. Yung mga tie beam doon sa mga pinataas ng bahay, bago yung mga bago ka maglalagay ng mga poste mo doon sa trusses mo. Tapos yung mga lintel beam, yung mga ganun. Ito lang muna inuna namin kasi ito importante. Yan. Hindi kami ditong 16 mm dito kasi yung meron kami doon poste na 6 na piraso para doon sa grahe. Kasi yung grahe na yun is naka slab. Buhos yung bubong niya. Tapos naka steel deck, so kailangan medyo malalaki yung poste niya, kaya ito gagawin 16 mm yung bakal niya para matibay talaga. Yun kasi ang standard na sabi ng mayor ng Panday, pag buhos yung bubong mo. Kumbaga parang parang buhos yung bubong mo, yan ang dapat mong gagawin poste, mga 16 mm. Yan ang advice ng Panday. So yun. Meron dito mga 10 mm na natira. Yan siguro yan pang papasok niyan sa mga doon guys, sa tawag yan sa hollow blocks. Yan yung papasok niyo sa hollow blocks, saka bubusan yung laman ng hollow blocks. 10mm, kaya hindi nagagalaw yung 10mm. 12 lang, saka 9 lang ginagalaw namin ngayon. Kasi yung 9 yun yung pangtatali namin, pang ginagawa namin pang ring. So, yun. Tapos guys, ito lang yung pamputol namin, no. Ito lang yung pamputol namin, yung lang, grinder lang, wala kasi kayong cut off. Yan, papakita ko sa inyo guys yung paano gagamitin to kasi ako nagpuputol kanina eh. So, ito guys yung pagkukuhaan natin ng sukat, ito. Yan, sukat natin to dito. Brown out ko naman. Kala ko brown out ko naman. Kita ko sa naman na. Yan. So, yun guys, yan yung binender ko, Tapos, kalahati lang siya kasi pwede mo na siyang baliin, Babaliin mo na lang siya. Yan, putol na yan siya. Yan. Kalahati lang kasi para hindi masayang yung blade, saka hindi masyadong mainitan yung yung cutter mo. Yan, kasi minsan nag-overheat pag sobrang ng cutter. So, yan. I-half mo lang siya, saka mo na lang siya ipuputulin. Yun, okay. Ayaw. Wait lang guys. So, yun na. Ginagawa ko kasi tatlo-tatlo. Tatlo-tatlong kabilya siya na bakal yan. Sinasabay-sabay ko siya ng putol. Yun. Tapos, yun. Tapos nito, yan. Siya na yung magbe-bend dyan. Yan, si Bernard. After ni Bernard mag-bend, lagay niya dito, si Lot-Lot naman nagtatali dyan. Yan, basic procedure lang. Yan. Practice din tayo magtali. Yun, so practice tayo guys magtali. Ito yung gamit namin pantali, Ito lang. Tapos ito, pangkawit. Ito yung pangkawit namin. So, hindi mo ata kita dito eh. Kailangan align. Hindi yung baliko-baliko. Kita ko ba dyan? Hirap maging vlogger
boss. Ayan guys, oh. Para hindi ka na mahirapan magputol ng alambre ng paisa-isa. Isang putol na lang. Yan kasi ginagamit namin ng pantali dun sa sa bakal. Dun sa ring. Yan. Nahirapan kami magputol-putol ng paisa-isa kaya ginawa isang bultuhan na lang. Isang bultuhan ng alambre na pagputol. Yan, kaysa isa-isa ka magpuputol-putol. Ito bultuhan na to. Bali kinuhaan niya lang ng measurement kung gaano ka haba yung yung ginagamit na pantali. Yan. Kasi sayang sa oras pag isa-isa. Matagal, matrabaho. Masakit sa kamay. Pag nag-isa-isa ka ng putol. Sugat-sugat na. Yan mga sugat-sugat na. Sugat-sugat ng kamay. Ayan, so yan, puputulin nyo na yan. Wait lang. Ayan. Gamit lang to. Ayan na. Yan yung measurement nung gagamitin. Isang putulan na lang. Tapos bila naman saktura divide jidra basta yung mauyang bali apat sakto apat na putol. So ito na siya guys, yan, ito na yan. Ito na yung gagamitin natin ganyan, yan. Parang isang putol na lang. Ayun yan, tatali natin dyan. Gawin natin pantali. Yan. So guys, dito lang muna tayo ulit. Yun lang aming yun ang aming basic na paggawa ng nung bakal ng poste. Yan, yung paggawa ng paglagay ng mga ring, paano i-bend, paano i-cut, yun. Yan lang yan. So muli sa susunod ulit na vlog, kita-kits tayo ulit. Tabayanan nito guys, yung project namin. Huwag kayong mahuli sa balita. Okay, so maraming salamat. Thank you.